Sige po mga kapatid, patuloy nyo kami na samahan. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Dahil sa Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. Ang lahat ay kumpleto na sa piling ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sabay-sabay. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang daan, ang buhay at katotohanan. Yes, God. Ang sino mang nananalig. Amen. May kaligtasan. Bisa pa. Jesus, ikaw ang daan. Jesus, ikaw ang daan, ang buhay at katotohanan. Ang sino mang mananalig, sa'yo ay may kaligtasan. Jesus, ikaw ang kailangan sa buhay kong may kakuluhan. At nang ika'y makilala, sa sala ko'y lumaya na. Isa pa. Jesus, ikaw ang daan. Jesus, ikaw ang daan, ang buhay at katotohanan. Ang sino mang mananalig, sa'yo ay may kaligtasan. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, ikaw ang kailangan sa buhay kong may kakuluhan. At nang ika'y makilala, sa sala ko'y lumaya na. Sabay-sabay natin sabihin sa Lord. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo ay may ligaya. Ang buhay ko ay nagbago mula nang makilala ka. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo ay kay ganda. Sa iyo, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ang sino mang lumalapit, Panginoon, sa iyo at mananalig ay may kaligtasan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hey! Jesus, ikaw ang daan, ang buhay at katotohanan. Ang sino mang mananalig, sa'yo ay may kaligtasan. Jesus, ikaw ang kailangan sa buhay kong may kaguluhan. At nang ika'y makilala, sa sala ko'y lumaya na. Minsan ba, Jesus, ikaw ang daan. Jesus, ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Ang sino mang mananalig, sa'yo ay may kaligtasan. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang kailangan sa buhay ko may kaguluhan. Hallelujah. Nang ika'y makilala, sa sala ko'y lumaya na. Hallelujah. Sabay-sabay. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo ay may ligaya. Ang buhay ko ay nagbago mula nang makilala ka. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo ay kay ganda. Yes, Lord. Sa iyo, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Sa iyo, Panginoon, may buhay na wala
sabay mga tinig natin. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo ay kay ligaya. Ang buhay ko ay nagbago mula nang makilala ka. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo ay kay ganda. Sa iyo, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Sabay-sabay! Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Ay nagbago wala nang hahanapin pa, sa iyo, Panginoon. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, wala nang hanapin pa. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo ay kay ligaya. Ang buhay ko ay nagbago mula nang makilala ka. Wala nang hahanapin pa, sa piling mo ay kay ganda. Sa iyo, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Sa iyo, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Sa iyo, Panginoon, may buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na wala na kaming hanapin pa, Panginoon. Ang lahat ay nasa iyo na, O Diyos. Ay eto nga, yung tungkol sa ating mga buhay, di ba? Na dapat tayo ay maging handa at magbantay. Kasi nga, sabi nga doon na sa bawat kilos, sa bawat galaw natin, talagang ang ating kaaway talagang nandyan. Gumagawa siya ng paraan para tayo ay mailigaw o So ang magiging ko po, sabi dito, ang title po natin, ang pamagat po ng aking pong isi-share sa inyo, humanda at magbantay. So tayo bilang isang Kristiyano, sabi doon sa Acts, yan, sa Acts 20 verse 29 hanggang 31. So basahin po muna natin, para malaman natin kung bakit tayo kailangan humanda at magbantay. So sabi dito ni Apostol Pablo, sa verse 29, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawan na sisilain ng kawan. Verse 30, mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. So bago po tayo magsimula, ipag-pray muna natin ang salita ng Panginoon. Aba, salamat po o Diyos ng marami sa gabing ito, sa patuloy mo, Panginoon, na pagsama at paggabay sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na amin pong pag-aaralan. At nawa, Lord, ay maging kalakasan ito namin, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon, Panginoon. Patuloy, Lord, na salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami na pinaalalahanan at binibigyan kami ng Panginoon binibigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang mga nangyayari, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, ng marami. Ito po aming dalangin. Pagpalain mo yung salita at naway maging kalakasan ito sa aming mga kapatid na nasa online, Panginoon. At patuloy, Lord, maging sa mga naabot ng tinig na ito ay mapagpala ang bawat isa. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So sabi nga dito ni Apostol Pablo, alam ko ang pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawan na sisilain ng kawan. Mula na rin sa inyo ililitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. So, sa title ko po, tayo ay dapat maging handa. So, maghanda at magbantay. So, bakit tayo dapat ay maghanda at magbantay? So, sinabi na rin ni Apostol Pablo, gaya nga na sabi niya, pagkaalis niya sa Epeso nga, sabi niya doon na pinalalahanan niya na talagang papasok. Meron mang literal, meron din sa spiritual na laban. Kumbaga, sabi nga doon,
na hindi tayo nakipaglaban sa physical, di ba? Kundi sa spiritual tayo. So sabi dito na maraming magsisipasok na mababangis. So, ibig sabihin, mababangis na asong gubat. Ito yung, kung makikita niyo yung mga aso na to, talagang wala. Pag ito talaga ay lumusob o umatake, talagang wala itong patawad. Di ba? Wala itong patawad. Kung sino yung maabutan nila, talagang lalapain nila. So sabi doon, sisilain, no? Mula sa inyo ililitaw. So sa verse 29 po, so sa ibig sabihin sa isang kawan, gaya po ng ating iglesia, tayo yung kawan ng Panginoon eh, di ba? So ang ating leaders, katulad si pastor, so sila yung namamahala sa atin bilang kawan ng Panginoon. So kaya nga sabi doon, humanda at magbantay. Kasi nga kapag, di ba, kapag nakaligtaan natin, katulad na lang sa isang bahay, kapag hindi natin nabantayan yung bahay natin o hindi natin nailak, lalo na sa panahon ngayon, talagang papasukin siya, di ba? Lalo na merong makukuha. Amen? So ganun din ang dyablo. Kapag nalingat tayo, talagang papasok yan. Di ba? Sabi nga doon, kapag nakahanap siya ng tiyempo, talagang hindi niya tayo patatawarin. Kailangang gagawa siya ng paraan para maano tayo, maigupo, no? Sabi nga doon. Pero sabi doon sa verse 30, sabi nga doon ni Apostol Pablo, ibig sabihin sa iglesia, talagang maaaring literal din siya na mismo sa loob ng iglesia, di ba? Lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw. So ibig sabihin, kahit nasa labas o nasa loob na mismo ng iglesia, di ba? Nandun pa rin. Talagang sinabi na ni Apostol Pablo eh. So paano natin mababantayan o paano tayo maging handa o paano natin mabantayan yung ating sarili literally or spiritually, di ba? Sabi nga doon. So meron po akong 4 na kinuha sa parte ng ating mga katawan. So ibig sabihin, malaking kaugnayan ito sa ating spiritual. Yung mga parts na to ng katawan. Bakit nga ba meron tayo nito? Amen? So sabi dito, una po, yung ating mga nakikita, yan. Dapat natin siyang bantayan. Amen? Ayun. Kailangan, sa ating, di ba, sa literal nating nakikita, yung, alam ba, ito, nakikita ko kayo. Literal, di ba, nakikita ko kayo. So, pag hindi ka aware o hindi ka maging ready or maaaring merong mangyari. Di ba? Katulad na nga nung laging sinasabi ni Pastor, pag nagko-commute siya, attentive siya. Di ba? Kasi minsan nakakapansin siya ng tao na merong nasa sa discerning niya na merong hindi magandang gagawin. So, nakikita mo yun sa mata mo, di ba? So, sabi dito sa Mateo, sabi sa Mateo chapter 6 verse 22 hanggang 23, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. So, ito physically ang ating mata ang pinakailaw natin sa buo nating katawan. So sabi nga nung aming tiyuhin dati, si Kuya Rudy, medyo malabo nga siya, yung niya, kaya nangangapa siya. Sabi nga doon, kapag minsan pag naglalakad siya, hindi niya nabubunggo siya. So, ganun ka-importante yung ating physical na mata. So, ganun din sa ating spiritual. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, na dapat tayong magbantay. Di ba? Sabi doon, kumbaga, i-relate lang natin siya, yung ating mata. Kasi minsan, ang dyablo, ginagamit yung paningin na yan para tayo ay magkasala. Di ba? Kung hindi mo babantayan yan, maraming pagkakataon o malaki ang chance na magkakasala tayo. Amen? Kasi sabi nga dito, pero sa 23, ngunit, pipiyok, no? Nagbibinata. Ngunit kung malabo ang iyong mata, sabi doon sa verse 23, madilim lang ang buo mong katawan, kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. So, ibig nga sabihin, sa ating physical na katawan, kaya nga nakikita natin, di ba, yung mga bulag, talagang meron silang tungkod. Di ba? Kasi, hindi nila nakikita talaga literal. Ganon din sa ating spiritual.
Kapag hindi mo nakikita sa spiritual eyes mo kung ano yung mga bagay na mangyayari na, di ba, talagang mapapahamak ka. So anong dapat natin gawin? Di ba ayan, katulad ni Ma'am Chris, medyo malabo ang kanyang mata, o kaya si Jan Jan. Ba't sila nakasalamin? Para luminaw. Di ba? Tama po, ma'am? So, spiritually, minsan malabo ang mata natin. So, anong dapat natin gawin? Magsalamin tayo. Di ba? So, ano ang salamin na dapat natin gamitin? Siyempre, yung salita ng Panginoon. Amen? Di ba? Ito yung salamin ng ating buhay. So, pag ginamit natin yan, maliliwanagan tayo. So, sa atake ng kaaway, di ba? Kasi minsan dyan niya tayo inaatake sa mga nakikita natin eh. Di ba? Pag nakakita tayo ng isang bagay, nagka-interest tayo, o ano pa mang sitwasyon, maaaring magkasala tayo, di ba? Kaya sabi, bantayan mo rin yung iyong mga nakikita. Hindi lahat ng nakikita mo, nakakalugod sa Panginoon. Amen? Tama po ba? Zoom, tama po ba? Walang sumasagot. So, ibig sabihin, talagang bantayan natin yung ating mata. Hindi lang literal, kundi ang spiritual natin. So, paano natin malalaman o na malinaw ang ating paningin spiritually? Siyempre, yung salita ng Lord, yun ang ating salamin. Na dapat natin siyang, yun nga, gaya nung na-share natin ng mga nakarang Friday na yun yung benepisyo natin, di ba? Pag pinag-aaralan natin salita ng Panginoon, lumilinaw, nagiging malinaw sa atin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At malinaw din sa atin kung ano ang ginagawa ng kaaway na magiging strategy niya para tayo hadlangan. Kasi nga, yung ating nakikita, kasi nga ang tao, di ba, pabago-bago isip, ay, maganda yon, bilhin ko yan. Ano yung sample lang po sa material. Pag ilang buwan lang, lumabas na naman to, uy, maganda to bago na naman. So, ganoon. So, sa atin, bilang isang Kristiyano, may mga pagkakataon na nagiging ganun tayo. Kumbaga, kasi ginagamit ng diablo yun di ba? Ginagamit niya para ma-divert o mailihis yung iyong pagsunod sa Panginoon sa pamagitan ng mga nakikita mo. Kasi sabi rin sa Mateo 5:29, kung ang mata mo ang siyang dahilan, ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Amen? So, napakasakit kung talagang literal siyang gagawin. Di ba? Nagkasala ang iyong mata, Lester. Dukutin mo na yan. So, wala nang mata si Lester. So, ibig sabihin talagang, kasi dun kasi ang diablo kasi talagang kahit saan siya makakuha ng butas sa buhay natin, talagang aanuhin niya yun, di ba? Di ba katulad nga ni Jesus, di ba? Sinama siya ng diablo sa bundok. Pinakita niya yung buong harian daw niya. Kanya daw yun. So lahat na nakikita, kung natukso ang Panginoon, nagkasala. Pero hindi, di ba? Hindi mangyayari yun. So yun, kasi alam ng diablo na ang tao madaling makuha sa mga nakikita. Di ba? Pero tayo, na nagsalamin na, di ba? Ang salamin natin spiritually, yung salita ng Panginoon, malinaw na sa atin na kapag ganito, umatake ang kaaway, alam ko na yan, di ba? Meron ka na ngayong pangontra kasi alam mo na, malinaw na sa'yo na ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi yan. Amen? Okay, una yung nakikita natin, dapat bantayan natin yan. Maraming nahuhulog dyan. Pangalawa po, yung ating mga naririnig. So yung tenga natin. Una, yung mata. Paano kung cute yung mata? Nagkakasala rin ba yon? Siyempre, kakasala pa rin yun. So pangalawa po, yung ating mga naririnig. Ito, yung tenga natin. So sabi dito kasi sa tenga natin, kuminsan, may narinig ka lang. Hindi ka naman chismoso. Pero narinig mo lang, tapos naikwento mo sa kabila. Di ba? Ganun din sa atin, spiritual natin na tenga, dapat maging malinaw din sa atin ito. Sabi sa 1 Thessalonians
1 Thessalonians 5:21. Sabi, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. So, hindi lahat ng naririnig natin na maganda sa ating pandinig, mabuti. Di ba? Kailangan mo pa rin siyang suriin. Huwag ka agad magdesisyon. Pag sinabi sa'yo, ang pogi mo naman, ang ganda mo naman, naniwala ka naman agad. Di ba? So, ibig lang sabihin, ang dyablo, ginagamit din niya yung ating pandinig para tayo ay ilihis sa pagsunod sa Panginoon. Di ba? Kung minsan, may nagsabi sa iyo, nasabihan ka lang ng ganito, nagtampo ka na, hindi ka na naglingkod kay Lord. Di ba? So ginamit niya yung pandinig mo para i-discourage ka. Di ba? So, ganun ang dyablo eh. Kaya sabi diyan sa 1 Thessalonians 5:21, suriin ninyo ang lahat ng bagay. Huwag basta-basta maniniwala sa mga naririnig. Di ba? Pulutin ang mabuti. Ayun, pulutin ang mabuti. Parang sa kanta. Di ba? Ang kaaway ay ginagamit din ng kanta para, ano yun, ang tawag doon? I-captured yung iyong damdamin. Di ba? Kahit suicidal na yung mensahe, dahil narinig mo, ang ganda. Nagpakamatay ka. Di ba? So maraming paraan ng dyablo na gagawin para lang tayo ay mahulog sa kanyang patibong. Yun nga, yung ating pandinig. Kaya dapat, Zoomers, mga ka-FB, bantayan nyo yan. Malinaw ba ako dyan? Okay. Baka hindi. Baka iba yung naririnig niya. So, yun po. Kaya nga, dapat talaga bantayan din natin ang ating tenga. So, para maging malinaw ang ating pandinig, isa pa rin ang solusyon dyan. Ang salita pa rin ng Panginoon. Kasi, ang salita ni Lord, dun siya mangungusap. Amen? Dun siya magsasalita. So, ang maririnig na lang natin ay ang salita ng Panginoon o ay yung boses ng Panginoon. So, magiging maganda ang iyong pandinig. Andun na yung vaccine. Di ba? Andun si ganito, namimigay ng pera. Punta ka naman dun. Yung pala, nanguhuli na. Di ba? So, huwag ka mo naman maniwala. Suriin mo na natin. At ang mahalaga, pagkasuri natin, pulutin lang natin yung mabuti. Huwag lahat. Di ba? Kasi, yun nga, dun tayo mapapahamak. Kasi ang dyablo natin, kaaway, talagang gumagawa ng paraan yan para tayo ay bagsak. Amen? So una, ang ating mga nakikita, so yung mata natin, kailangan uminom tayo ng lutein na may malinaw, di ba? Physically, sa physical natin. Pero spiritual, siyempre, walang ibang mabisang gamot, kundi ang salita pa rin ng Panginoon. Amen? So pangatlo po, ito na, yung ating pag-iisip o iniisip. Di ba? Sabi dito, ito ay bahagi rin ng ating katawan, yung ating utak. Yan, utak. Swerte ng walang utak. Hindi, joke lang. So, ibig sabihin, ang dyablo, umaatake rin siya sa ating mga iniisip. Di ba? Kasi nga, nakita natin eh. Di ba? Konektado, di ba? Nakita mo, tapos narinig mo, inisip mo na. So, ang nangyari, nagkasala ka na ngayon, di ba? Sabi rito sa Romans 12, chapter 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. So, ibig sabihin, kung minsan, iniisip natin talagang ang dyablo, nag-aano pa rin sa atin. Kasi nga, bakit siya natin iniisip? Kasi nakita natin o narinig natin. Di ba? Tama po ba? Kapag hindi mo nakita, hindi mo narinig, hindi ka naman siguro mag-iisip eh. Kasi konektado sila eh, di ba? So nakita mo na, narinig mo, so umilos ang kaaway, umatake siya. Kaya kailangan bantayan pa rin natin yon. Yung ating pag-iisip, di ba? Iniisip natin na ganito. Pero sinasabi ng Bible, ng salita ng Panginoon, mag-iba na kayo, mag-iba na. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Kasi bakit? Upang mabatid nga natin yung mabuti, yung nakalulugod sa Panginoon.
So, paano natin yun gagawin? Siyempre, sa pamamagitan pa rin ng salita ng Panginoon. Di ba? Siya yung nagre-remind sa atin eh. Siya yung nagpapaalala lagi sa atin na ganito ang dapat mong gawin. Huwag na tayong umayon sa takbo. Kasi ang takbo ng sanlibutan ngayon ay pasama na ng pasama. Diba? Sabi nga sa Revelation, darating talaga ang araw na ganyan, mangyayari yan. Pero sabi nga doon, do not be conformed any longer to pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renewing, ibig sabihin, bago. Pag sinabing renew, wala na yung luma. Diba? Sa lisensya, dati, one restriction mo is 1 lang or 2, nag-renew ka, pinadagdagan mo. So, nag-advance ka. So, nagbago ka na noon, di ba? Parang ganun, ano din sa atin, no? Maging sa ating pag-iisip, kung ito dati ang ating iniisip na ganito, baguhin na natin kasi ito na yung kalooban ng Panginoon, di ba? Then, you will be able to test and prove what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So, malalaman natin ang kalooban ng Panginoon, di ba? Kung ano yung mabuti. Talagang nakalulugod sa Lord. Hindi mo na iniisip ng mga bagay na makasanlibutan. Hindi mo na iniisip yung pansarili mo. Hindi mo na iniisip kung ano yung makakapagpaligaya sa'yo, di ba? Hindi na. Pero, kasi nga, yun ang diablo, ang gawain niya, talagang binibigyan pa rin tayo ng mga alalahanin o isipin sa buhay na para ma-distract pa rin tayo para sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi doon, magbago na kayo ng isip, di ba? Sabi doon, yun nga, yung renewing of our mind. Kailangan maano na yun. So, paano natin siya magagawa? Sabi rin sa 1 Peter 4:7, ayan. Tama ba? First Peter. Tama ba yung... hindi, iba yan. Ayan na, tama. Ayan nga. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo makapanalangin. So, ibig sabihin, yung ating paring utak, yung ating iniisip, kapag puno yan ng kung ano-anong bagay na nandyan, yun nga, talagang hindi tayo makakapanalangin sa Panginoon. Kaya nga sabi sa 1 Peter na kailangan maging malinis yan, malinaw, upang maano natin yung kalooban ni Lord kung ano talaga yung nais na ipagawa sa atin ng Panginoon. So kailangan bantayan natin na wag puro makamundo yung pumapasok dyan. So paano yan magiging malinaw? Sa salita pa rin ng Panginoon, di ba? Sa salita pa rin ng Panginoon para luminaw yung ating pag-iisip. Kasi kung minsan, puro na tayo alalahanin yung mga pumapasok sa ating sa utak natin Puro kaabalahan, puro ganito, di ba? Paano ko ito babayaran? Meralco, nandyan na naman. Sinawas, si Maynila, di ba? So, pag hindi ka makapag-isip ng maayos. Sa trabaho, puro ganito, di ba? Puro bulyaw ni manager. Puro... So, ibig sabihin talagang magulo. Pero sabi nga doon, kapag sasalita tayo ng Panginoon, kumuha, di ba? O humingi ng gabay, talagang magiging malinaw yan. Kasi ipapaunawa sa atin ni Lord, di ba? Kung ano yung dapat natin gawin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So una, yung ating mga nakikita. Yan, yung ating mata, bantayan natin yan, mga kapatid. Pangalawa, yung ating naririnig. Yung tenga natin, bantayan pa rin natin yan. Pangatlo, yung ating iniisip, di ba? At ang pang-apat po, ito marami ritong nawiwindang So, yung ating sinasabi, yung ating bibig. Yan. Talagang maraming dyan sa bibig na yan. Kasi di ba, sabi doon yung dila, talagang yan. Sabi dito, sa 2 Timothy, chapter 2, verse 16, iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. So, ibig sabihin,
yung ating mga sinasabi na wala namang sense o wala namang kwenta. Ba't pa natin siya pag-aksaya ng panahon? Kaya kung minsan, doon pumapasok ang kaaway. Di ba? Kung minsan, talagang magugulat ka na lang, nasabi mo na. O, di ba? Kasi yun magkakakonekta siya. So sabi doon, iwasan na natin yun. Huwag na natin siyang pagkaabalahan. Kasi nalalayo lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Kasi walang kabuluhan yan Imbis na pagtuunan na lang natin si Lord, yung salita niya, di share natin ang word ni Lord. Kaysa yung mga bagay na wala, ay, okay ka na, kumusta ka na, ang ganda na ng buhok mo. Di ba? Mga ganung bagay. Just, ewan ko ba? So sabi doon, may isa pa sa Efeso, sabi doon sa Ephesians 4:29, ang sabi pa rito, ayan, huwag kayong gumamit, ito pa minsan, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yaong makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makakarinig. Ito nga po yung sinasabi ko na kailangan talaga, hinahinay ka sa pagsasalita. Kasi hindi mo maano yan Kapag bigla mo na lang nabitawan, wala na, hindi mo na mababalik yun, di ba? Ganun ang dyablo. Kumahanap siya ng pagkakataon. Halimbawa, ito na yung sasabihin mo. Tapos bigla niya siningitan ng ganito, pak! Na-deliver mo na sa pamagitan ng bibig mo. Wala na. Nasabi mo na doon sa tao o narinig na ng tao. So kaya nga sabi dito na lagi natin sikapin na maging pakinabang, di ba? Doon sa makakarinig. Huwag tayong gumamit ng kung ano-anong mga salita na di ba? Kasi bilang isang Kristiyano, hindi na dapat marinig sa atin yon ng mga bagay na wala namang kwenta. Di ba? Dapat nga lagi yung makakapag-uplift sa spiritual niya or sa, di ba? Kasi yun talaga dapat Kailangan pa rin talaga tayo sa salita ng Panginoon, di ba? Huwag kayong gumamit ng mga masasamang pananalita kahit pabiro, di ba? Kahit pabiro, huwag na. Putulin na natin 'yon, sikapin natin laging ang pangungusap ninyo'y yaong makakabuti. So, lagi talaga maganda dapat. Lalo na sa isang Kristiyano, di ba? Kapag nariringgan mo pa siya na nagmumura, hindi, di ba? Hindi maganda sa pandinig ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, matitisod sila sa atin. So, yun nga sinasabi dito na laging ganun dapat para may pakinabang doon sa mga nakikinig sa iyo. So, bakit ito pinaalalahanan sa atin na humanda tayo at magbantay? Bantayan lagi natin itong mga parts na ito ng ating katawan. O spiritual na katawan. Di ba? Bahagi ito ng ating spiritual na katawan Kasi nga, sabi dito sa aking conclusion, sa 1 Peter 5:8, kasi bakit tayo kailangang magbantay? So sabi dito, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na humahanap ng masisila. So ito ang dahilan. Bakit kailangan natin bantayan yung ating mata, ang ating tenga, ang ating iniisip, ating bibig, kasi nga, parang leon, di ba? Yung ating kaaway. Talagang umaaligid lang. So kaya nga, kapag nakapagbitaw ka na, nandyan lang siya sa tabi mo, nagbigay na siya ng ibang salita, so hindi mo na maaano yun. Nakakasakit na tayo ng damdamin. Kasi yun nga ang gawain ng dyablo Para lang siyang leon na, wow, di ba? Parang pusa pa rin sinabi ko. So, ibig sabihin, talagang nandyan lang siya. Kasi, yun ang trabaho niya double, triple time na nga siya, lalo na sa panahon ngayon. Amen? Kaya yun, bantayan natin yun, yung apat na yun. So, kapag nabantayan natin yun, siyempre, sa tulong pa rin ng Panginoon at sa salita niya na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan kung paano natin siya maisasabuhay. Amen? Pakapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya patuloy ka namin, Panginoon, na luluwalhatiin, Panginoon. Ibibigay namin sa iyo ang pinakamainam namin na pagsamba at pagpupuri, O Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga panalangin, ang aming pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Naway maging mabangong samyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Panginoon.
kaming ibang may bibigay sa iyo, Panginoon. Kundi ang aming buhay, ang aming pagsamba sa iyo, Diyos. Panginoon, ika'y walang katulad. Sa buhay ko, tanging pag-asa. Panginoon, sa'yo lamang magkakalat. Buhay ko'y pinustos mo ng ligaya. Di kayang sukatin. Di kayang sukatin. Hallelujah, Lord. Pagmamahal mo sa akin. Manatili kay mamahalin. Pagkat ika'y dakila, kamangha-mangha. Luwalhati kay sasambahin. Sa'yo magtitiwala. Hallelujah. Yes, Lord. Sa'yo lamang asa. Luwalhati kay mamahalin. Pagkat ika'y dakila, kamangha-mangha. Luluwalhati kay sasambahin. Sa'yo magtitiwala, sa'yo lamang aasa, Panginoon. Sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Sa iyo lamang. Sa'yo lamang, sa'yo lamang, Sa'yo lamang kapurihan. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang kapurihan. Isa pa. Sa'yo lamang, O Diyos, ang papuri at pagsamba, ang pagdakila at pagluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang, Sa'yo lamang, O Diyos. sa'yo lamang, luwalhati kay mamahalin. Pagkat ika'y dakila, kamangha-mangha. Yes, God. Hallelujah. Luwalhati kay sasambahin. Sa'yo magtitiwala, sa'yo lamang aasa, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Purihin ka, Diyos. Ikaw ang Panginoon.
Salamat sa iyo, Panginoon. Ama, ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ang lahat, Panginoon, papuri, pagsamba, pasasalamat, Panginoon, pagdakila, ay natatanging sa iyo lamang namin ibinibigay at ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.